So ito yung kinu-question ngayon ng ating mga viewers. Kung talagang anak ba ni Tatay Romy, paano daw? So ito yun. So ayan po mga kabayan, natapos na po natin yung ating paglilinis sa kapaligiran. Pagbalik ng trapal dito kay Tatay Romy, pinunasan ko na in everything, niwalisan na po namin in everything, pati yung daanan, pati yung kalsada mga kabayan. So kauwi lang po namin, ilang minuto pa lang po, no, ay meron kasi akong mga kabayan, meron nag-message sa akin. Hindi lang isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampo, kundi marami pa. More than that po mga kabayan. Ang daming katanungan bukod dyan sa mga nandiyan sa comment section natin, sa video natin, no, ay talagang yung iba nagpipiim pa talaga sila. Maraming katanungan po mga kabayan. Actually, hindi ko pa natanong talaga ni Tatay Romy. No, hindi ko pa talaga natanong yan. Pero kay Nanay Terry, natanong ko na siya. So, ang sagot ni Nanay Terry, medyo alanganin, negative, no? At si Tatay Romy, hindi ko pa siya natanong. So, saka ko na lang itanong kay Tatay Romy. So, explain ko lang, no? At meron ding nabanggit sa akin, isa sa mga anak ni Tatay Romy and Nanay Terry, may nabanggit sa akin regarding kay Bunso. So, titinan natin. Kasi syempre, sabi ko nga po mga kabayan, ay yung ating mga manunood, ay alam nila, kabisado nila, at alam nila magbilang, no? Lalong-lalo na yung ating mga kababaihan, mga kabayan. At ako naman din, Diyos ko, nung una pa lang, alam ko na. Pero syempre, ay kinip ko muna yung mga kabayan. At itong mga bandang huli, nung una, kinip ko lang, pero may isa, dalawa, tatlo, no, ay nagtatanong. Sabi ko na nga ba, maraming, may magtatanong, may magsikan demotion talaga doon sa bunsong anak ni Tatay Romy. So, ito na nga po mga kabayan, basta hindi ko lang masyadong pinansin yung mga ilang piraso na nag-message sa akin. So, ito na nga, talagang halos na lahat talaga na nabalikan natin si Kuya Bimbim, yung bunso. No, yung bunso na hinatiran natin noong nakaraan ng cellphone. So, ang daming tanong talaga, no? Ang dami talagang tanong kung kay Tatay Romy ba talaga yung bunso na yun, kung anak ba talaga ni Tatay Romy. Kasi syempre mga kabay, maging lang din ako, naging klaruhin ko lang kasi syempre bukang bibig ko dito, nadat na namin at sabi ng mga tao base sa mga pagtatanong ko dito at sagot ng aking mga nakilala, ay si tatay dito nanirahan na mag-isa kung hindi sila nagkakamali 2 to 3 decades. So matagal na, o like for example, sabihin na nating 2 dekada po mga kabayan, so nasa 20 years, no? 2 dekada po mga kabayan na hindi na po sila magkasama ni Tatay Romy at Nanay Terry. So malamang ay walang maliit na anak si Tatay Romy po mga kabayan. Kasi ang tagal na nun. Ilang taon po si Bimbim is 12 years old kung hindi pa ako nagkakamali. So yun po yung mga katanungan, Lori, paano nagkaroon? No? Na-confused daw. So syempre, sabi ko nga, bukang bibig ko 2 to 3 years. 2 to 3 decades. No? At baka mamaya, no, kung hindi ako magsasalita, baka mamaya sabihin nila, baka gawa-gawa lang ni Lori na 2 to 3 decades na bakit may bunso sila. So, honestly po mga kabayan, yun po talaga ang alam ko. 2 to 3 decades na ninirahan si Tatay Romy na mag-isa na hindi kasama si Nanay Terry. No? And then, syempre, ay ang mga tao nga hindi naman natin pwedeng linlangin, lukuhin, no? Nakikita nila at alam nila. So, titinan natin yung mga tanong ng ating mga kababayan, ng ating mga viewers, no?
kung ano yung buhay-buhay nito ni Bimbim po mga kabayan. So malalaman po natin. Kasi si Binbin ay si Binbin magkatunog ni Bimbim, si Binbin na Shirley na yung bibigyan po natin ng motor. So si Binbin na pang 3 anak ni Tatay Romy, kung hindi ko nagkakamali, no? Or pangalawang anak, ay merong nasabi sa akin tungkol ni Binbin po mga kabayan or ni Nanay Terry. So merong nasabi sa akin. So at ang nanay din ni Binbin po mga ang nanay din po ni Bimbim na bunsong kapatid nila ni ni Kuya Bentot ay meron din nasabi sa akin. So pag dugtungin ko 'yan, no, pag tagpiin ko 'yan. At si Tatay Romy may sinabi din sa akin dahil nag-asawa nga si Nanay Terry ng ibang lalaki na hanggang ngayon nga na hindi makalimutan ni Tatay Romy, no, hindi makalimutan. Kahit sabihin namin na namatay na, joke lang namin, no, wala na, nag-asawa na ulit, or wala na, no, nandiyan pa, at buhay pa, no, hindi talaga makakalimutan ni Tatay Romy mga kabayan. So, nag-asawa, hanggang ngayon, alam ni Tatay Romy na nag-asawa si Nanay Terry. And then, plus, idugtong pa natin yung kwento ni Nanay Gemma. So, dugtong natin from Tatay Romy, then kay Nanay Gemma, kay Binbin, kay sa nanay mismo ni Bimbim na bunsong anak, no? Na sinasabi nila ay bunsong anak ni Tatay Romy. So, ito yung kinu-question ngayon ng ating mga viewers. Kung talagang anak ba ni Tatay Romy, paano daw? So ito yun. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga kabayan, ay linisin natin yan, no? Tanungin natin, no? Titinan natin kung paano natin kausapin ito si Nanay Gemma and si Ate Jennifer na foster parent ni Bimbim po mga kabayan. Kasi sila yung makakasagot dyan. No? Si Nanay Terry, ang matagal niya nakakasama, buhat nung nagkawalay sila ni Tatay Romy, ay si Nanay Gemma. No? Dahil nag-asawa nga si Nanay Terry. And si Ate Jennifer naman, na naging foster parent ni Bimbim, so alam din ni Ate Jennifer kung sino ang tatay. So malalaman po natin diyan, no? Kasi kung si Tatay Romy mga kabayan, no, tanungin ko 'yan, no? Ay alam din niya, syempre alam natin, no? And then yung mga kapatid, syempre alam din nila yung mga kabayan. Then si Nanay Gemma, alam din 'yan. And then si Ate Jennifer, alam din mga kabayan. Total, nabuksan naman natin to. At ang dami talagang tanong ng ating mga viewers, bukod nga doon sa comment, no, ng YouTube natin, sa video natin, talagang yung iba nag-PPM pa. Kaya sabi ko, baka mamaya isipin nila na gawa-gawa ko lang yung 2 to 3 decades kay Tatay Romy, no? So, syempre, para maging malinis ang lahat mga kabayan na honest lang tayo sa isa't isa, na ayaw ko yung pagdudahan, ayaw ko yung parang gawa-gawa lang ng kwento, no? Maging honest din tayo sa isa't isa. At sabi ko, okay, maraming tanong, kundi sabihin ko na, no? Ay si Bimbim, ay ngayon lang talaga namin yan nahanap kung kailan nasabi na ganda watak-watak sila. So, ngayon lang natin sila na-discovery. At sa katunayan nga po mga kabayan, bago namin to sila madiskubre, at lalo na si Tatay Romy, bago namin siya madiskubre, maliit pa si Bimbim, siguro mga pa siya, 10 years old, or wala pa, no? Ay natagpuan na namin at natulungan na namin. At hindi din namin alam na siya ang sinasabing tatay ni Bimbim, no? And then hanggat natagpuan namin to, na hinahanap namin yung bunso, so doon na lang kami nagulat na yung bunso na sinasabi na anak nila ni Terry na bago nagkahiwalay
ay natulungan namin sila ni Jennifer, no? Sila buong pamilya ni Jennifer kasi nung tinirahan nila ni Binbin nung tinirahan nila ni Ate Jennifer, yung isang maliit na community yun, lahat yun nabigyan ko sa pamaskong handog. Sila yung unahan kong pamaskong handog kung saan doon kami nag-celebrate. No, last 2 years or last 3 years. Last 3 years po pala mga kabayan. No, doon kami unang-unang project ko ng pamaskong handog doon sa small community ni Ate Jennifer at ni Bimbim. So, kung totoo, halimbawa po mga kabayan, kung totoo na anak ni Tatay Romy and Nanay Terry, si Bimbim, yung bunsong lalaki, ay ibig sabihin ay lang, nagkawalay sila ni Tatay Romy is more than 1 decade, mga 12 years na, no? Kung talagang nagkawalay sila, 12 years lang silang hindi magkasama. Kasi nga si Bimbim is 12 years old lang. So pero ang sabi ng mga anak at sabi ng mga tao dito ay ang tagal na nanirahan dito si Tatay Romy. So paano daw? Siyempre, yung ating mga viewers, no, na-confuse lang din sila, nahilo lang sila, nalito lang sila. So, ang gusto lang din ng ating mga viewers malaman yung ano bang katotohanan, bakit sinasabi ni Lori 2 to 3 decades o bakit yung bunso 12 years old lang. So, paano nasabi ni Lori yun na 2 to 3 decades, yung bunso ay wala pang 30 o wala pang 20, no? Si Gaygay 19 years old, so magto-20 si Gaygay. Kung 2 to 3 decades, no, si Gaygay ay 20 years old lang, no? Magto-20 years old lang si Gaygay po mga kabayan. Si Gaygay ang pinanganak sa ilog, no? Si Gaygay ang pinanganak sa ilog na kung saan doon na ata nag-start yung depression ni Nanay Terry plus si Tatay Romy na hindi na sila magkasama, na si Nanay Terry ay kung saan-saan na lang umiikot-ikot dito sa kabundukan, sa kagubatan, din sa ilog, no? Sa ilog kung saan-saan na lang. So, yun yung time na meron nakakita kay Nanay Terry na si Gaygay pinanganak sa ilog, no? Doon, yun yung time mga kabayan. So, pagbasihan natin na matagal na panahon na nawalay sa isa't isa si Nanay Terry and Tatay Romy, na mag-isa din dito si Tatay Romy, 19 years old, so 20 years old to 3 decades, ay si Gaygay ang 20 years old at tugma din dito sa sinasabi nila na 2 to 3 decades na mag-isa dito si Tatay Romy. So, ang gagawin ko po mga kabayan, abangan nyo, no? Ang gagawin ko po ay siyempre kakausapin ko para maliwanagan kayo at ako din mismo mga kabayan, no? Maliwanagan tayo para hindi rin ako malito at hindi rin kayo malito. Kasi nga, sabi ko nga, nabilang ko na nung natagpuan ko unti-unti sila ni July, si Bentot, si Binbin, si Marwin. So hindi pa ako nag-doubt, no, sa mga kasi tinatanong ko rin yung edad nila. So sa katagalan na ay doon na ako medyo sabi nila ang tagal na panahon na nagkawalay sila ni Tatay Romy and Nanay Terry. Bakit may bunso? Bakit may mga bata pa rin na anak si Tatay Romy? Paano nagkaanak ng merong pang batang anak, sabi kong ganun. May maliit pa, kumbaga. And sabi ko, nung nalaman ko na sabi ni Nanay Gemma na nagkaanak kasi, sabi kasi ni Nanay Gemma, nag-asawa si Nanay Terry, pero kinalaunan, naghiwalay din. Hindi rin sila nagtagal. Hindi lang ako nakasikan demotion, no? Hindi lang ako nagiging masyadong judgmental at the time na magsikan demotion ako na
hindi ba nabuntis si Nanay Terry? Hindi ba siya nagkaroon ng anak doon sa pangalawang asawa niya? So, parang kinip ko na lang yung mga kabayan, yung mga katanungan na yun na dapat ibato ko kay Nanay Jemma. So, kinip ko na lang muna. No, kinip ko lang muna kasi nakafocus ako kung paano sila ipunin. Nakafocus ako kung paano yung reunion na plano namin para sa Sibal family. So, nakafocus ako doon mga kabayan. No? Kung ano may mga pumapasok at mga katanungan sa isip ko para doon kay Nanay Terry or para doon kay Nanay Jemma at that time, no? Tungkol sa mga bata. Kinip ko yung mga kabayan. Sabi ko, darating ang panahon na itatanong ko talaga to ng daritsahan or itatanong ko sa kanila kung ano yung katotohanan talaga mga kabayan. So, ito na nga po yun dahil sa dami-dami ng gustong iklaro din nila or gustong itanong din at ang dami nagtanong sa atin, sa akin mga kabayan. So, hindi ko masagot talaga sa ngayon. Pero sabi ko nga tayo, alam natin at kabisado natin, no, at matatansya natin, mabibilang natin. So, may mga mata tayo, may mga pandinig tayo, kahit papaano marunong tayo magbilang, no? At sabi ko nga, lalong-lalo na sa mga kababaihan ay alam at kabisado nila, kahit nga sa mga lalaki, alam nila yan eh, 'di ba? May mga lalaking alam nila pag hindi sa kanila, magdi-deny talaga, ipaglaban nila na hindi sa kanila. No, lalo pa kaya pag babae. Kasi ang daming lalaki po mga kabayan na hindi, pag sinabi lang hindi ko anak yan, pag alam nila, talagang ayaw nila. No? Oo. Totoo yan mga kabayan. Lalo na siguro kung mga babae. 'Di ba? So, yan ang pag-uusapan natin soon. Hindi pa ako talaga makapagbigay ng 100% na sabihin ko sa inyo, oo, hindi anak ni Tatay Romy. Anak sa ibang lalaki. So, hindi ko pa talaga sure. Wala pa akong katibayan o wala pa akong mga kabayan, no? Karapatan pa o mag-judge kung ano pa talaga ang nangyari sa bunsong anak ni Tatay Romy na si Bimbim. So, titinan natin mga kabayan kung paano natin simulan, no? Paano natin simulan. Wala namang masama mga kabayan kung malaman natin ang totoo, no? Kasi napamahal na ako ni Tatay Romy, no? Napamahal na ako sa mga anak nila, kay Nanay Terry, lahat ng mga anak nilang dalawa, ni Nanay Terry and Tatay Romy, napamahal na ako. So, kung lalabas man ang katotohanan, halimbawa, kung anak niya, no problem, no? Kung mayroon tayong itulong, tulungan natin. Kung meron tayong may iabot natin, syempre, no? At ang pagmamahal natin sa kanila, hindi naman mababawasan. Bagkus, lalo ka pang mahalin mo sila at maawas kanila dahil yun ang mga pinagdadaanan nila. And kung malaman naman din po natin mga kabayan na sa ibang or sa pangalawang asawa, no? Kung malalaman naman din natin na anak siya sa pangalawang mister ni Nanay Terry, why na? Anong masama, no? What's wrong? Anong masama po mga kabayan kung talagang anak siya ni Nanay Terry sa ibang lalaki? So walang masama. Hindi mabawasan yung pagmamahal natin, no? At hindi mawala kung ano yung manggagaling na biyaya na galing sa sponsor, ibigay pa rin po natin, no problem dyan, no? Kasi bagos magiging lalong yakapin natin sila dahil hindi naman alam ng mga bata, no? Hindi naman nila alam kung anong nangyayari sa mga magulang nila. Kumbaga yung mga bata ay biktima na lang po yan sa pinagdadaanan ng mga magulang, no? Hindi po kasalanan ng mga bata na nagkaroon sila ng pangalawang magulang, pangatlong magulang in everything, no? Nagbunga, no? Na dahil sa pinagdaanan ni Nanay Terry and Tatay Romy na nagkandawatak-watak sila, no? Nagbunga po yon mga kabayan. Kumbaga naano yung mga bata, biktima sa sa nangyari,
sa pinagdaanan nitong Tatay Romy and Nanay Terry. So, yun lang naman yung yung muna yung aking pahayag doon sa inyong mga katanungan. Wala pa akong sulit na isasagot sa inyo, no? Yung iba diyan, maaring tama kayo, tama yung hula nyo, tama yung bilang nyo and everything. Lahat naman nire-respeto ko yung mga kabayan kasi nga hindi natin madadaya ang katotohanan, no? Lalabas at lalabas po talaga yung katotohanan diyan, mga kabayan, kung ano ba talaga, no? At meron naman tayong mga pagbabasihan. Nagulat nga lang ako, sabi ko nga, kinip ko na yan, mga kabayan, no? Ngayon parang Diyos ko, ang dami na talagang mga tanong buhat na balikan natin, no? At naalala nila, pinagdugtong-dugtong nila yung kwento. Sabi ko, meron talagang magre-react nito, no? Hindi talaga ako nagkamali, mga kabayan, hindi ako nagkamali. Kaya sabi ko, okay, kasi wala naman nagiging problema. Maintindihan naman nila si Nanay Terry kung bakit may ganito, may ganyan, no? Naintindihan naman nila si Nanay Terry. At ang mga anak naman ay no problem naman din. Kasi ang mga anak ay malawak ang pag-uunawa nila sa magulang nila at saka sa nanay nila. At kung ano man yung hinarap ng pamilyang ito ay alam ko ay napakalawak ng kanilang pag-uunawa, no, maintindihan nila. At wala naman silang pakialam, mga kabayan. Ang importante ay half brother Manila, half sister Manila, no? Wala naman silang pakialam. Basta kilala nila ang isa't isa, nagtuturingan sila magkakapatid at pamilya, no? At higit sa lahat, natupad natin yung ating pangarap na mag-reunion sila, na kumpleto sila. So, kaya nga sabi ko, itong outing ay kailangan kumpleto po sila, mga kabayan, no? Para mapawi ulit yung kasiyahan nila na may isang sablay na hindi naka-attend sa sa reunion. Pero di naman big deal kay Kuya July. Hindi naman big deal kay Kuya July kasi naintindihan man ni Kuya July dahil siya naman nagkaroon ng problema na hindi sinabi kaagad sa akin, no? Hindi naagapan dahil kung sinabi kaagad sa akin ni Kuya July na ganon, maagapan sana, magawaan ko kaagad ng paraan, promise. Hindi aabot doon na hindi siya a-attend or hindi siya maka-attend ng reunion. O di ba? Nung nalaman ko kinabukasan, agad-agad pinuntahan ko lahat ng involved, lahat ng kundi okay na kaagad. Kinabukasan nakita ko na kaagad sila din ay nagsama-sama na ulit. Okay na. No, napakalit na problema, natapos kaagad na hindi na may narinig na akong ipapulis, may narinig na akong ipadampot, may narinig na akong ipabarangay, magbayad and everything. So wala, nabura lahat 'yon. No, nabura lahat 'yon na hindi na dumating sa barangay para tahimik na at pati yung mga taong mga chismoso, no, pati yung mga taong mga chismoso po, mga kababayan ay stop na. Wala na yung agam-agam, wala na yung mga diyan na narinig mo. Kasi alam na nila yung katotohanan kung ano nangyari. So, stop na kaagad. So, ngayon, ang ang ating mga viewers ay masasagot po natin yan just in case makausap natin yung mga importanteng kausapin tungkol po kay Kuya Bimbim. Basta sa ngayon, pasensya po muna, wala po muna akong pulidong isagot sa inyo 101% or 100% na hindi talaga anak ni Tatay Romy. So, kayo po, mga kabayan, sa palagay nyo, ay tama po ba yung ibang mga katanungan ng ating mga viewers na paano nag-aanak si Tatay Romy and Nanay Terry na mayroon pang 12 years old? Sa palagay nyo po, tama po bang mga katanungan ng ating iilan-ilan na mga viewers natin na nandiyan sa YouTube members at yung iba talaga nag-PPM pa sa akin, Messenger pa sa akin, sa Facebook page and everything? No, tama po ba yung kanilang mga tawag nito, hula, or tama po ba yung kanilang hinala, no, na hindi talaga anak ni Tatay Romy yung bunso? So, malalaman natin yan sa pagbabalik kapag nakausap na natin si Nanay Gemma, si Ate Jennifer,
no? Malalaman po natin yan. Kahit nga si Ate Jennifer, makasagot na yan eh. No? Si Nanay Terry ngayon mga kabayan, 101%. Alam niya sa sarili niya. Alam niya. Kailang, syempre, kahit ganyan si Nanay Terry mga kabayan, meron pa siyang natakot sabihin, or nahiyang sabihin, or ayaw na niyang sabihin kasi baka malaman ni na Tatay Romy, no? At malaman ko. Pero, makikita natin yan, no? Kung yung itong dalawa or yung tatlong tao na magsabi sa atin. So, syempre, after nun, ay tatanungin din natin si Nanay Terry na kasama si Nanay Gemma. No? Syempre, paliwanag natin ni Nanay Terry. Nanay Terry, no problem. No problem. No, kung talagang anak mo yan sa pangalawang mister mo, no problem. No problem. Walang mawawala sa iyo, walang mawawala sa mga bata. Yung pagmamahal namin, ganun pa rin. Yung respeto namin, ganun pa rin. No? Walang mawala doon. At minsan kasi, natanong ko na rin ni Nanay Tere, ang sabi lang niya, nagkaroon siya ng boyfriend. No? And then minsan parang papunta na doon, no? Papunta na doon. Natanong ko nga, lahat ba ng mga anak mo ay anak ni Tatay Romy? Oo. No? So may mga time sa mga katanungan ko mga kabayan, may mga time sa mga katanungan ko sa kanya mga kabayan na parang papunta na siya doon, na parang i-push na niya, tapos biglang bawi, biglang liko. So alam ko, parang nagpipigil siya, may something na hindi niya mawari na sabihin ba niya ang totoo or hindi. Parang ganon. And then, pag yung nandoon na siya mga kabayan na malapit na sa pakiramdam ko, parang bigla siyang lilihis, biglang liliko po mga kabayan. So, tingnan natin, hindi pa siguro siya ready. So, minsan, behind the camera po mga kabayan, talagang inaano ko, no? Inaano ko. Minsan sabi niya, oo, nakaano ako ng pangalawang ang gwapo-gwapo nga, ganyan-ganyan nga, ganyan-ganyan, and everything. Masipag, everything, ganyan-ganyan. Pero bukang bibig naman niya na ito, masipag talaga. No? Si Tatay Romy, masipag noon talaga, sabi niya. In fairness naman kay Nanay Terry, sinasabi naman niya dito na masipag talaga to si Tatay Romy. No? At kapag pag-usapan na po namin yung bagay na yun na ganyan nga na pangalawang asawa, ganun lang siya, pero hindi naka-specific talaga mga kabay na oo, nag-asawa ako noon nung hiwalay kami ni Tatay Ronnie mo at matagal kami at doon kami nanirahan at naghiwalay din kami, pero nabuntis ako at nagkaroon ako ng anak doon and everything. So walang ganun. Hindi po talaga nagbitaw ng salita si Nanay Terry na ganyan. Wala talaga, no? Kasi nga pupunta na kami, nag-uusap kami regarding dyan, pupunta na kami ganyan, and then biglang bawi, biglang lihis. So hindi talaga na diretso ni nanay na oo, nag-asawa ako, nagkasama kami ng ilang taon, buhay pa siya, or namatay na siya, doon kami nanirahan sa ganito, no? At nagkaroon kami ng anak, nabuntis ako doon, nagkaroon kami ng anak and everything. Tapos naghiwalay din kami, kaya bumalik ako kay Nanay Gemma mo. So feeling ko nga po mga kabayan, nung naghiwalay na sila ni Tatay Romy and Nanay Terry, feeling ko nga nung nagkaroon siya ng asawa ulit, ay parang lalo siyang na-depress kasi nga nagkaroon siya ulit ng asawa, and then iniwan, hindi natin alam, binuntis lang o tinikman lang in everything, hindi natin alam ba, kumbaga ano lang to sa atin, parang ano lang natin. Tapos lalo siya na-depress kasi nga galing nga siya sa depression, or may depression na nga siya mga kabayan, plus nagkaroon pa siya ng pangalawang asawa na akala niya ay umalalay sa kanya, akala niya ay makakatulong sa kanya, ang akala niya ay gagaling siya in everything, matulungan siya doon. Pero kinalaunan, binuntis or inanakan, and then iniwan din. So lalong na-trigger yung kanyang depression mga kabayan. Kasi hindi biro po mga kabayan yung pinagdaanan nila. And then
ganyan na nga ang dinaanan mo, no? And then pangalawa ay yun na naman. So lalo, kumbaga, lalo talaga mga kabayan yung depression ni Nanay Terry. So yun lang yung ano ko, yun lang yung tawag nito, naiisip ko mga kabayan doon sa pinagdaanan ni Nanay Terry. Pero ganun pa man, ay pag-uusapan natin soon at malalaman natin yan ang buong katotohanan sa pagbabalik ng Lori Aquino Talita. Maraming salamat sa walang sawang panunood without skipping ads. Paki-like and share na rin po mga kabayan. We love you all. God bless us all. Bye. Mwah. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.